katatapos ko lang mag-map and meron na naman akong panibagong gagawin. Mother life talaga, ganito. And nagdala na naman ng kalat si Alex. Ayan, oh. Nakaporma na dito, oh. Yan ang gagawin niya, oh. Tomorrow, she can go to school na. She can go back to school because she's feeling better na. Wala na siyang sakit. Tinatapos ko na lang yung gamot niya. Pero wala na siyang lagnat and hindi na siya inuubo. So, ayan. Ito ang ginagawa niya ngayon. Ayan, oh. How do you do that? Is it a boy or a girl? Girl. It's a girl? Yeah, because she's wearing a certain color. Oh, ayan, oh. Ang cute, diba? Ganyan din yung ate Aya niya noon. Mahilig din. You're like your ate Aya. Yeah. She used to do those things also. She will make out of it. Yeah. This paper, she will make it as anything. Yeah, just like you. She's always inventing. And she makes her like... But does she leave the best there? Yeah. Ito ang mga drawing ni Alex. As in, siya lang nag-drawing niyan. Ayan. Diba? Ang galing niya mag-drawing. Ako, hindi ako marunong mag-drawing. Yan, oh. Si Alex lang nag-drawing yan. Ako hindi ako marunong. And meron pa dito. Yan. And sinulat niya pa yung name niya. Alex. Yan. Why there's no head? Yan. Horror. Horror ang dating. Nakakatakot. You're scared? Yeah. A little bit. So, ayan, sabi ko na nga, diba, hindi talaga tayo nauubusan ng gagawin sa bahay. Maya't maya meron. Ito ang kusina namin. Ayun, meron akong ilalagay sa cabinet. Mga damit ko yon. Tapos, sa kusina, sa kitchen, sa sink, ayun, ibabalik ko yon. And ito, ayusin ko ulit, pupunasan ko yung table. And ito ang gamot ni Alex. So, ang ginagawa ko, naglilista ako. Kasi makakalimutin kasi ako eh. So, ayan. Bali, 4 na gamot ang iniinom niya. Minsan, 5 kasi kung may fever siya, ayan ang iinumin niya. Pero wala na siyang fever, kaya 4 na lang. Yung isa, nasa ref. Tapos yan, may tablet na binigay. So, ayan. Ganito palagi ginagawa ko kapag may sakit ang mga bata. Simula pa noon sa mga ate nila, ganyan na yung ginagawa ko. Kukuha ako ng isang lalagyan, and then ilalagay ko dyan yung lahat ng kakailanganin. And then, naglilista ako para hindi ko makalimutan. Yung time, kung ilang ml, kung kailan nag-start, ganon. Tapos, dali po. Hello po! Good afternoon ulit. Ayan, nakaligo na kami Pagkatapos ko mag-map, naligo kami ni Alex kasi bukas pwede na siyang pumasok. And magaling na kasi siya. Bali 3 days siyang hindi nakapasok kasi nagkaroon siya ng cough and colds. And this time pala, meron akong ibibigay na very important tips sa inyo na magagamit nyo talaga sa family nyo, dyan sa bahay nyo. So, ang tip po na maibibigay ko ay eto, sandali.
So kapag may sakit po ang mga anak ko, simula pa noon sa mga ate ni Alex, bali kumukuha ako talaga ng lalagyan na ganito, and then ilalagay ko dito lahat ng gamot na kailanganin niyang inumin habang may sakit siya. And then gumagawa ako ng listahan ng time and date, kung ilang ml, kung how many days yung bawat gamot na iinumin niya para hindi ako malito. Medyo makakalimutin na rin kasi ako. So, yan ang ginagawa ko. Nandito na yung thermometer. And this time, ang iniinom niya na lang na gamot ay 4. Kasi yung pang fever, hindi niya na kailangan dahil wala na siyang lagnat. So, ayan. Yung isa kasi nandun sa ref dahil kailangan dapat naka-ref siya. So, ayan po. And, yung importanteng tip, another important tip na maibibigay ko ay ito po, sandali lang. Yung isa pa po sa important tip na maibibigay ko, meron po akong envelope, plastic envelope, nandito nakalagay. Yan. Ito kasi mga ano lang to mga medicine. Oh, may mga extra medicine dyan na pang fever, pang cough, pang mga Newsep, mga biogesic, mga ganun ba? And another things na kailangan sa medication. And then ito, etc. Kung ano-ano lang yan. So, bali, ito yung sinasabi kong envelope. Sandali lang po. So, yung ipapakita ko po ngayon, very important po ito sa bawat family. And sana po ganun din ang gawin nyo sa mga family nyo. I mean, sa bahay nyo. Meron ako ditong mga envelope. And bawat isa dyan, may kanya-kanyang files, medication files namin. Meron kay Luffy. Tapos, meron kay Alex. Meron kay Kiara. Kay Aya. Kay Vic. And sa akin. Kasi kagaya po niyan, halimbawa, kagaya nito, medyo mapapansin nyo, makapal yung envelope ko. Bali kasi yung mga files ko mula noon pa sa Bahrain nandito, kasama dito. Halimbawa nung nanganak ako, yung naoperahan ako sa gallbladder, nandito siya. And yung pinaka recent yung nagkaroon ako ng acid reflux. And eto na nga yun. So, bago nalaman na may acid reflux ako, kung ano-ano yung mga pinagawa sa akin. And sa mga na yon, sa mga test na yon, malalaman mo rin kung okay ba yung sugar mo, yung dugo mo, etc. Marami pang iba. So, nandito lahat yon. And ang isa pa kasing importante, halimbawa, magkasakit ako, and ang kasama ko ang nagdala sa akin sa hospital, yung anak ko. So, dadalhin niya lang to, binibilinan ko sila, na dadalhin lang nila tong envelope na to, na nakapangalan sa akin, para kung sakaling tanungin sila ng doktor, syempre hindi naman nila alam yung nangyari sa akin, pwede na lang tignan kung ano man yung mga napagdaanan kong mga operation or anuman or whatever. And kagaya ko, meron akong allergy sa Augmentin. So, yung ibang anak ko, yung ibang ate ni Alex, medyo hindi alam yon. At least kung nandito sana yung and maglalagay ako ng note. Kung ano ba kung saan ako may allergy. So, yun po ang sinasabi kong importante kung bakit meron dapat kanya-kanyang envelope ang bawat family. Halimbawa po, kung ilan po kayo na
kung ilan po kayo sa bahay nyo, kung ilan yung anak nyo, dapat separate. Hindi yung isang envelope lang ipagsasama-sama, maghahalo-halo po yung mga ano nun, yung files nyo. Lalo na yung mga nire-reseta, kung meron ngang may allergies o may mga past operation. Kung isang envelope lang, maghahalo-halo kasi. So, yun po ang tip na maibibigay ko. And it's very important po kasi yun. So, kagaya ngayon, sa family namin ngayon, mild lang naman kasi ano lang naman si Alex ubot sipon, tapos medyo malalim na phlegm. Medyo marami siyang phlegm. Pero, importante pa rin na nilalagay sa isang envelope at puro files niya lang. Kagaya niyan, ito yung pinakahuling reseta sa kanya ngayon. Minsan kasi may nire-reseta yung doktor natin na hindi natin hiyang. Yung para bang kahit nakailang inom na tayo, ilang days na natin iniinom, parang hindi tayo gumagaling. Dapat ibang gamot ang ireseta sa atin. So, pwede natin pagbalik natin sa doktor, pwede natin sabihin na, Doc, hindi po umi-effect sa akin masyado yung gamot na yan. Pwede bang ganitong gamot ang ibigay mo sa akin? So, ganun po. And, may times naman na nakakalimutan natin kasi syempre hindi naman tayong may sakit. Halimbawa may sakit yung ate ni Alex, so hindi ko naman alam kung ano yung mga ininom niya nung nakaraan or whatever. So mas maganda na tuwing pupunta ng kasi ganun ang ginagawa ko tuwing pupunta ng hospital, kung sino yung may sakit sa family, dinadala ko yung envelope. So doon makikita ko kung ano yung nangyari sa kanya nung nakaraan. Siguro, pwede na hindi naman yun yung nangyari sa kanya ngayon. Kagaya nun yung ate ni Alex, bigla na lang si Aya, bigla na lang yung mga gilagid niya namula and so ibang case yun. Hindi siya yung sipon at ubo lang or dahil sa kakapractice niya sa school, namalat siya, kaya nagpunta rin kami sa doktor noon. Ngayon, yun, yung gilagid niya namula, ibang case naman yun. So, kung ipa-file natin yung mga nangyayari sa mga anak natin or sa atin, makikita natin kung ano yung gamot. Kasi baka maulit uli yung yung sakit na yon. Makikita natin na eto yung nireseta sa akin at effective siya. Hindi natin makakalimutan yung pangalan ng gamot at nandito na siya. Yan. So, ayan po, very important po na na tip para sa inyo mga mommies. And, sana po, ganun din ang gawin nyo sa family nyo. Kasi talagang malaking tulong po siya. So, ayun, lagyan nyo lang ng note, bawat isa sa family, lagyan nyo ng note kung saan ba sila may allergy, kung ano bang effective na gamot sa kanila, kung sakali magkasakit sila uli ng ganong sakit. So, kay Alex, nung huling punta ko lately lang, nagpunta kami sa doktor. Bukod sa, syempre busy na yung mga doktor, lalo na pagka maraming pasyente. So, bukod sa, meron din naman siyang sariling files, pero gaya nga ng sabi ko na hindi siya hiyang sa gamot na yon, pwede kong sabihin kay Doc na, Doc, pwede bang ito na lang ibigay mo kasi hindi siya hiyang? Or Doc, etong flavor na lang ibigay mo kasi hindi niya gusto. Yung mga ganun ba? And pagka merong mga gamot na kinahihiyangan ang isa sa family natin, doon sa binigay na reseta, pwede nyo po siyang lagyan ng note. So, i-circle mo yon and then ilagay mo yung reason. So, yun po. Sana nakatulong ako ulit sa inyo mga mommies. Another tip po, and this one is very important. Para po to kasi sa kalusugan natin. And, para hindi tayo mapano kung sakali kasi syempre kapag gamot na, ibang usapan na yan, hindi ba? So, para hindi tayo malito,
meron tayong dapat na files. Anyway, itong envelope na to, nabili ko lang to sa National Bookstore. Mura lang ito. So, kung ilan kayo sa family, bumili ka. Halimbawa, 5 kayo sa family. O, edi bumili ka ng 5 pieces. Ang mangyari kasi, kaya nilalagay ko sa plastic envelope. Dito kasi sa Pilipinas, bigla na lang umuulan. So, para naman hindi mabasa yung files, nilagay ko sa plastic envelope. Tapos, ang ginawa ko, nilagyan ko na lang ng pangalan. Naglagay ako ng label kung kaninong pangalan at saka kung kanino yung files na yon. So, yun lang po. So, bali yan siya. Magtataka kayo bakit si Luffy meron din. Kasi syempre kailangan niya. Hindi ko rin, kagaya niyan, hindi ko tanda kung kailan siya, hindi ko na matandaan kung kailan siya huling na yung vaccination niya. So, importante rin yun, di ba? Lalo na sa mga rabies or another pa ng tungkol sa aso. At least, ayan. So, yun lang po. Sa yan, meron tayong, ayan, kanya-kanyang envelope para sa mga files natin. Yan po. So, ang gagawin nyo lang po, para mas safe, maigi, tuwing may mga hospital sa inyo, kasi po ako ganun ginagawa ko, tuwing may magkakasakit, kailangan dalhin sa hospital, dalhin nyo po yung envelope niya, kung sino man sa family, dalhin nyo po yung envelope niya para po makita mo doon kung ano bang hindi dapat na gamot sa kanya or ano bang kailangan niyang gamot, kung saan ba siya hiyang, and kung may mga operasyon ba siyang napagdaanan, yung mga ganun ba. So, yun po. Sana po nakatulong sa inyo yung tip ko, and sana po ganun din ang gawin nyo sa bahay nyo, sa family nyo. Malaking bagay po talaga ito. It's very important po talaga. Makakatulong po talaga to sa inyo. Sana po, ulitin ko, sana huwag kayong magsawa, manood sa mga videos ko. Paki-like na rin po and share, and don't forget to subscribe. Sana mag-subscribe po kayo para naman maging friends nyo ako and maging friends ko rin kayo. Mabibigyan nyo ako ng tip and mabibigyan ko rin kayo ng tip. And don't worry po ako kasi po pagka may tip na may sumisilip. Ayan, makulit na naman siya kasi magaling na naman siya. So, yun po. Kapag meron pong tip na maibibigay sa akin, sinusubukan ko rin naman po sa bahay. Muli po, maraming salamat. Take care, everybody. God bless. Bye. What will you say when you say goodbye? Thank you. Thank you. Goodbye. You say thank you. Thank you. Goodbye. See you again. Ayayu. Yay! Bye! Anyway, inulit ko na nga pala yung pag-record nun kasi kanina, nag-record ako kanina. Kaso, parang andungis ko kasi, di ba kasi katatapos ko lang mag-map. Medyo pawis na. Ayan na naman siya. Medyo pawis na and meron akong nakalimutang sabihin. So, ang ginawa ko, inulit ko na lang. So, yun po. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. And, meron pa akong mga tips bukod sa medication na ginawa ko ngayon, na pinakita ko. Meron pa ako ibang tips. I miss you, I miss you? Hmm? I miss you yan? Luffy? I miss you yan? Why are you getting your toy? Come here! Luffy! Kinukuha niya yung toy niya. I miss you, I miss you? Huh? I miss you?